Okay mga lods, welcome back to another content. Teka, nawala yung yung underdose natin. Okay, so i-cover natin si Ma'am Rowena Guanzon, si Attorney Rowena Guanzon. For those of you na hindi kilala si Rowena Guanzon, siya ay isang dati siyang COMELEC commissioner, pero matalino naman tong tao na to, of course, lawyer di ba? Ngayon, inaatake niya yung mga pink vloggers. Si Haydarian, isa dyan. And I think mas anti-DDS kasi si Attorney Falsis Totoo lang. Pero si Haydarian yung nakakatuwa. And mamaya naman, ang topic ko, yung sarili ko later. Kasi may mga nag-aano rin sa akin na mga, dyan sa Peanut Butter Gallery na yan. Pero si Guanzon muna. Okay. Ngayon, si Attorney Falsis kasi, hinahamon si Rowena Guanzon to a debate. Mag-debate daw sila. Kaso si Guanzon, imbis mag-oo, puro siya ad hominem. Doon palang talo na Alam niyo kung bakit? Bakit siya talo doon? Kasi, once na nag-personal attack ka na, ibig sabihin hindi na valid yung na yun personal attacks na yun Hindi na valid yung mga susunod mo sasabihin. Kasi nga, you've already made it personal doon sa tao. Akla, bida-bida ka pero di ka naman matalino. Yes, as in bobo ka ngayon. Di ka nakakapiti yan. Isa lang naman ang pinatutungkulan niya dyan Si Attorney Falsis. Sana, lumaban ka sa debate. Kasi lumalabas niyan, parang pinipersonal mo na si Attorney Falsis. Si Attorney Falsis kasi, hindi naman siya kagwapuhan. Pero hindi naman siya, alam mo yun, yung horrible na parang yung mga kasama ni Banat Bay. Pero hindi kasi yun yung point nitong mga ganitong klaseng discussion The problem with the DDS crowd kasi, binababaan nila yung sobra yung discussion hanggang sa nagkaka-insultuhan na lang, di ba? Wala, malungkot kapag gano'n. Niyabang ni Richard Haydarian yung mga gawa niya, wala man lang nagbabasa gustong bumili. Quality over quantity. Ayan. So, ito yung mga nagfe-flex sila ng mga journals na nasulat nila. Kasi si Rowena Guanzon, hindi naman, matalino din yan. Ang problema kasi, parang si Gadon lang di ba? Si Gadon naman may utak din yan Kaso, mas benta yung mag-trash talk siya sa internet, di ba? Kasi nga, mas binibili ng masa. End of the day kasi, kung gusto mong maging mabenta sa politika, doon ka sa mas masa, mas okay. Kaso, hindi naman yan yung aim dapat ng mga influencers, ng mga vloggers na pumapasok sa political vlogging. Dapat ang aim natin is itaas natin yung antas ng diskurso. Kasi as a nation, we will never grow kung ang gagawin natin is mag-aasaran lang tayo parate. 'Di ba? Yun yung madali lang mang-asar Madali lang mangutya ng disability ng isang tao. Si Sir Jack, 'di ba? Pandali-daling sa dami kong pwedeng isipin na pang-inis diyan, pwede napakadali, 'di ba? Pero ba't di ko ginagamit 'yun? Kasi ibababa ko yung sarili ko sa level nila pag ginawa ko 'yun. Yun yung pinupunto ko rito, mga lods Ayan, you are the reason why God created the middle finger, 'di ba? Okay, so babaan na tayo dito. Ayan, so ito yung pang-asar nila kay Attorney Falsis, di ba? So ayan, so sumagot ako dito. Attorney, bakit kayo puro panlalait? Insecure kasi kayo or insecure kayo kasi your intelligence will be tested by someone capable. Of course. 'Di ba? Ang mga abogado, kahit na yung sabihin natin hindi nagpapapanalo sa mga kaso niya, baseline yan, marunong pa rin makipag-argumento yan. Ano yung pinupunto ko rito? Palagan mo. Kasi dami mong sinasabi. Dami mong parinig Tapos nung tinapatan ka, ayaw mo na. Isa lang ibig sabihin nun, duwag ka. Ganun lang kasimple yun, di ba? Hindi naman sa wala kang oras na makipag-diskusyon kahit kanino. Kasi kita mo, may oras ka mag-post pero wala kang oras makipag-diskurso dun sa kapwa mo abogado. Ayan. Ito. Kahit magsama-sama kayo lahat. Si Risa, hindi naman abogado yan. Si Liamas, hindi rin naman abogado yan. Si BBM, hindi rin naman mga abogado yan.
Pero, so bakit mo tinatarget yung mga non-lawyers? Lawyer ka eh. Hindi ba unfair, may unfair advantage ka na noon? Parang ako, hindi naman ikaw yung hinahamon ko sa debate. Ang hinahamon ko sa debate, sila Banat Bay eh. Bakit? Kasi alam ko yung level ko. Alam ko na, siguro kung pipilitin ko si Joey tsaka si Sas, pwede. Pero mas gusto ko sila Banat Bay kasi pwede ako makipagbamaan doon, di ba? Pwede ako makipagbardagulan doon, literal. Kahit magsuntukan kami doon, ayos lang, di ba? Pero syempre, wag naman sila Boss Dada, sobra na yon. Pero ang punto rito, hahamunin mo si Risa, si Llama, si BBM, hindi naman mga abogado yun eh. Syempre mananalo ka dyan. Pero kay Falsis, may tulog ka. May tulog ka, boy! Oh, di ba? Sayang naman kasi ang problema kasi dito, imbis na tinataas yung antas ng debate, wala. Lugi, eto kita mo tong lineup na to. Falsis, itong tatlo na to, abogado to. Si professor, tos dalawa, professor. Dito, ano bang accomplishment itong mga DDS na to? Sayang nga eh. Kasi okay naman sana yan kung aayusin nila. Pero gusto nila kasing yung i-please yung lowest common denominator ng DDS. Ito sasabihin ko sa mga DDS, teka lang, dito tayo sa kwarto ko. Alam nyo kung bakit ganyan yung mga influencers nyo, yung mga vloggers nyo, kung bakit ganyan sila magsalita. Kasi naiintindihan nila kayo. Pag tinalinuhan nila, baka ma-turn off kayo sa kanila. So, ginagawa nila, binababaan talaga nila yung antas ng diskurso, tubar-tagulan ng ganyan. Kasi dyan kayo na-i-entertain. Ang pinupoint ko rito, kung nire-respeto kayo ng mga vloggers, kung nire-respeto kayo ng mga abogado na nagsasalita para sa DDS side, itataas nila yung antas ng diskurso. Lalaban sila doon sa mga kapwa nila matatalino na mga accomplished din sa buhay. Pero hindi yun yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila, binababaan talaga nila yung language para din kayo makasabay. Ganun na lang kayo binabastos, hindi nyo lang nahahalata. Gets nyo? Sa akin, dito sa channel na to, pwede naman ako makipagbardagulan kay Sir Jack eh. Or dun sa mga ibang mga YouTuber na na tinitira din ako. Madaling-madali yun sa akin. Yung mga influencer na ginagawan ako ng content, yung mga ganito, madali yun gawin sa akin. Pero mahirap gawin yung tama. Effort talaga yun. Mahirap mag-research. Mahirap magkaso. Mahirap yung mga ganon. Ano yun? Oras, pera, literal na pawis at dugo ang isi-spend mo doon para gawin yung tama. Mahirap yung gawin yung tama eh. Pero mas madali makipagbardagulan, mas madali makipagbastusan. And doon pa lang, palagay ko, talo na si Guanzon doon. Kasi umano na siya eh. Kita mo to. Ngayon, nag-flex pa. Nag-mayor na ako, nag-commissioner, COMELEC na ako, may Harvard degree pa. Tagal ko na din yung pagturo ng batas. Yun nga eh. So, kung meron kang accomplishment na ganyan, bakit hindi mo banatan si Falsis? Simple lang yun. Bakit kailangan mong tirahin below the belt? Bakit kailangan mong insultuhin? Lilabanan mo. Dami pang sinasabi. Tatakot ka lang kasi may tulog ka. May talo ka kay Falsis. Alam mo kasi na marunong makipag-argumento. Ganun lang yun. Either or attorney, bayag at bayan. Ayan. Ano ba yan? Miguel, ayan, ganyan lagi eh. Ngayon, si Falsis kasi, may trabaho naman yan outside of social media. 'Di ba? Of course, hindi ko naman mapapatunayan kung bayad yan or hindi. Ano ba ibig sabihin ng bayad? Tumatanggap siya ng pera doon sa mga sa mga politiko. Well, that's your accusations to him. May di sabihin mo sa kanya, konfrontahin mo, pakita mo yung mga ebidensya mo. Nakakatakot kasi dito. Mga abogado tong mga to. Pero, kung mag-akusa sila, parang walang batas sa Pilipinas. Literal na extrajudicial yung ginagawa nila. Labanan mo! Pwede naman eh. Ayaw mo. Tatakot ka. Kasi baka mapahiya ka rin, di ba? Ayan, meron pang, ayan, maagang dinrap ni Martin Luther King, ayan, yung vlogger na yun. These are just accusations kay Attorney Falsis, di ba? Ayan. Magparami ka na muna ng view. Lugi ako, wala namang nanonood sa'yo. Kailan pa naging views yung basihan ng argumento, attorney? Hindi ba dapat, kung meron kang argumento laban dun sa kalaban, sorry,
kalaban mo, itapat mo, regardless of views. The fact na binabanatan mo siya sa page mo means nakaka-apekto siya sa'yo. So, hindi na usapan dito yung views. Hindi na usapan dito yung kung gaano kalaki yung platform mo. Malamang, malaki yung platform mo, maraming DDS eh. Maraming nagbo-boost nung language mo. Pero kay Falsis, wala naman eh. Wala nga siyang YouTube channel eh. Meron ba? Hindi ko alam eh. Minsan nai-invite siya. Kasi may sense yung sinasabi niya. And ganun din naman sa inyo, attorney. So, kung talagang may tapang kayo, lumaban ka. Simple lang naman yan eh. Lahat naman pwede. O, di ba? Ako, hinahamon ko yung mga banateros. Pag di sila pumalag sa akin, habang ang banateros ay hindi pumapalag kay Nico David, mananatili silang mga bakla! Mga bakla kayo. Hindi, syempre, inaasar ako eh. Di aasarin ko din. Kaya kita mo, amoy yung mga ganyan-ganyan pa. Ngayon, kung may problema ka sa amoy, di mag-face mask ka. Di ba? Problema ba yun, attorney? Ay, nako. Di ba? Kalokohan talaga, mga lods eh. Ang sinasabi ko lang dito, kung may katwiran ka, ipaglaban mo. Kabugado din naman yung kalaban mo eh. Ito yan eh. Di ba? Political vlogger, teka, ayusin natin. Para eto, and we will end here kasi talagang hindi maganda yung pakiramdam ko, mga lads. Pinipilit ko na lang talaga. Drop about na of Rep Martin, okay, kung tomorrow, okay, eto yung isa, pero ang pinaka main point niyan, well, yan yung sinabi ng ICI eh. At saka hindi naman din final yan eh, kasi ending, yung kung ano man yung findings ng ICI at saka ng DPWH, ombudsman pa rin ang titingin ng cases, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun, 'di ba? Oh. Nasama pa ako rito. Sana nga, 'di ba? Anyway, mga lods, I'm very interested dito, Guanzo. Attorney Guanzo. Please, show us your intelligence. I know you are an intelligent woman. But the thing is ngayon kasi parang binabaan mo na yung sarili mo sa lowest common denominator ng mga DDS. Yun lang naman po yung sa akin. Yun lang po sa akin. Kaya mga lods.